So hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, eto. Meron na naman pong panibagong pasabog. Itong si former Senator Antonio Trillanes. At tila baga, abay parang pinagtatawanan siya ng mga didiles. Okay, sige, tawa now. Oo, iyak later. Pagmukain nyo na namang asong julul. Itong si former Senator Antonio Trillanes until dumating yung time na umiyak na naman kayo at magngangangangawa. So anyway, mga minamahal, ano ba yung meron? So by the end of this year or by the first, 'di ba? Early of 2026 ay posible na daw pong lumabas ang iilang warrant of arrest. Hindi natin alam kung gaano kadami. Pwedeng isa, dalawa, or tatlo. So para sa akin, sino kaya mga minamahal sa tingin ninyo yung isa, dalawa, tatlo na yan na sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes na mukhang huhulihin, aarestuhin ng International Criminal Court? Sino kaya mga minamahal? Ay, may nag-comment si Sarah daw. May nag-comment si Bato. Naku, si Bato, hindi nyo na kailangan tanungin mga minamahal kung perpetrator yan. Diba? O, sino ba? Ay, yung mga ex-PNP chief. Pero anyway, mga minamahal, kung isa or dalawa, yung lumabas ng warrant of arrest, it's either, para sa akin kung ako yung tatanungin, matik na si Sarah. At matik na itong si Bato de la Rosa. Ito nga yung pinagtataka ko dito kay Sara Duterte, ay sisi na naman. Ay sisi na naman, mga minamahal, ang kikilos para mahuli itong si VP Sara Duterte. Ay sisi na naman palagi. Hindi ba kayang solusyonan ng mamamayang Pilipino ang hustisya sa ating inang bayan? Well, kung sa bagay, Supreme Court nga hindi maaasahan, di ba? So, only way lang talaga dito is yung ICC. Dapat sana dito sa bansang Pilipinas na papanagot yan si Vice President Sara Duterte, pero wala Mukhang mailap yung hustisya sa atin. Kung si Bato naman ang pag-uusapan, abay, matik na. Siya yung nag-implement ng tukhang Diba? Mga minamahal, kasi hindi kong nag-utos. So, sino naman yung nag-implement? Si Bato. O kaya, Bato, run. Takbo na habang maaga pa. Humingi ka na ng asylum sa ibang bansa. Pero alam nyo si Dilima, kahit ano lang yan, ganyan lang yan, hindi humingi ng asylum yan sa ibang bansa, pinanagutan niya yung mga peking-peking gawa-gawang kaso sa kanya. Pinanagutan niya mga minamahal, kita nyo naman, di ba? So ngayon, okay, sige, basahin natin itong balitang to. Up to 3 more arrest warrants related to the war on drugs of former President Rodrigo Duterte may be issued by the International Criminal Court or ICC by the end of this year or early 2026, according to former Senator Antonio Trillanes. Dito kasi mga minamahal kay Sara Duterte, ba't nadawit? Kasi yung ICC, pumasok sa bansang Pilipinas taong 2011, which is, papalit-palit lang doon bilang mayor, si Sara at itong si former President Duterte. Nung 2016, naging tukhang na yung tawag sa Davao Death Squad, naging tukhang na siya mga minamahal. Diyan nadali itong si Vice President Sara Duterte. Diyan sa Davao Death Squad na yan. Yung tukhang national level na yan na kinabibilangan ni Senator Bato de la Rosa kung saan siya ay PNP chief ng bansang Pilipinas. Paano ba naman? Matapang mga minamahal. Yung laban sa ICC kay Vice President Sara Duterte. Bakit? Nandoon si Edgar Matubato. Hawak na ata ng kustodiya ng International Criminal Court. Hindi lang yan. Nandoon din itong si Arturo Las Cañas. Pero nung 2016, hindi na po sila miyembro nun kasi tukhang na po mga minamahal. Version na po yun nila Senator Bato de la Rosa. Ngayon may nagsasabi, sinungaling daw yan si Trillanes. Anong papaniwalaan natin kay Trillanes? Sinungaling yan. Si Trillanes, yan yung sabi ng mga DDS. Oy, huwag kayong magsalita ng ganyan mga minamahal. Diba? Ang dami nagko-comment, when was Trillanes ever credible? Yan yung comment nila. Nako, huwag kayong magsabi ng mga huwag niyong pagtawanan ng ideolohiya na inilapat ni former Senator Antonio Trillanes. Baka maulit muli
habang natutulog, habang mapayapa ang dagat, nahuli itong si Digong. Di ba, pansinin ninyo, sa gitna ng kapayapaan, biglang lumusob. Di ba? Itong mandarakip kay former President Duterte. And after all, DDS cried. All of the DDS cried. Humingi ng hustisya, 'di ba? Ang daming hanash. Nagigets ninyo mga minamahal? Now anyway, ito yung natatawahan ko. Kasi yung mga DDS sinasabi, ang tagal naman yan. Sino ba yan? Tagal naman yan. Yung parang kulang na lang ipamukha nila na walang patutunguhan yan. 'Di ba mga minamahal? Ganon sila katitindi. Pero kapag nandyan na, syempre, itong si Trillanes kasi, ang problema kasi dito, parang pinamukha doon ng mga DDS na sinungaling. Itong si Trillanes. Ngayon, paano magiging sinungaling? Dahil lahat naman ang sinabi niya, nagkatotoo. Diba? Nagkatotoo, mga minamahal. O ngayon, ang ending nito, iiyak na naman kayo. Ay, may nag-comment, civil war is waving. Anong civil war is waving? Hindi, mangyayari yun. Dahil in the first place, hustisya lang ang hinihingi natin dito. Diba, mga minamahal, nakakaloka, civil war. Huwag niyong pagtatawanan si Trillanes dahil baka maya-maya, diba, baka pag sabi niya katapusan ng ano. Ito kasi yung mahirap sa mga DDS eh. Sabi nila nun, wala, hindi yan mahuhuli si former President Duterte. Wala yan, mahina yan. Diba, ganun sila eh. Nung hinuli, iyak-iyak. Diba? Mga feelings. Ito din si Harry Roque. Atapang tao din before. Pero nung huhulihin na, diba sa kasong human trafficking, tago-tago din sa ibang bansa. Humingi ng political asylum. Naku, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo. Diba? So ngayon, kayo, ano yung masasabi ninyo? Hindi na ba kayo makapag-antay? Me too. Hindi na din ako makapag-antay. And bato, ngayon mo sabihin kay former Senator Antonio Trillanes na kahit ikaw pa yung magposa sa akin. Di ba yan sinabi ni ni Trillanes kay ni Bato kay former Senator Antonio Trillanes. Di ba mga minamahal na kahit ikaw pa yung magposa sa akin, napakatindi naman. Lakas ni ni Bato de la Rosa. O basahin pa natin yung mga yung mga komento dito. Dapat ma-impeach ang mga justices ng Kontra Suprema. Kasuhan sila. Yung tinutukoy kasi dito ni Philip Lipit is yung tungkol mga minamahal sa naging judge, yung pag-declare ng unconstitutional ng Supreme Court justices. Diba? Dineclare nilang, kaya nga sabi ko sa inyo, dapat yung hustisya sa Pilipinas nagsisimula. Pero mukhang ibang bansa ang nagbibigay ng hustisya sa atin. Parang walang bayag ba yung Supreme Court. Kaya dapat parang feeling ko, kumapit na lang tayo dito sa ICC kasi sa ICC, mayroong justice. Pero sa Supreme Court na guardian of the law, wala eh. Parang naging guardian angel ni VP Sara Duterte. Actually, mas magandang ang litisin si Sara Duterte sa ICC. Diba? Rekta na. Diba? Parang hindi na maubos yung oras, ICC na lang. Mabilis dun. Diba? Sabi dito, impeach na yan, halata masyado. Paano nga ma-impeach mga minamahal yung last court resort, nagdeklara na unconstitutional. Diba? Na unconstitutional daw yung pagpa-impeach kay VP Sara Duterte. May nilabag daw sa 1-year rule bar at beside, hindi daw nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Paano ba naman magpapaliwanag in the first place na hindi pa naman nangyari kay Erap yun, kay Gloria Macapagal-Arroyo, ang pagpapaliwanag kapag doon ka na sa Senado. Diba? Nakakaloka. Ano yun? Nag-add kayo ng bagong decision? Bagong batas? Diba? Mga minamahal, hopeless justice system sa Pinas. Nabibili daw po yung hustisya. Sobrang kawawa ang taong bayan sa mga tagapagtanggol ng mga katiwalian ng gobyerno. Yan talaga. Ang gulong ng buhay, weather lang. Wala yung justice system, appointee. Anong magagawa natin dyan? Appointee. Si Bongo yung nagpanatili ng loyalty ng mga yan. At ito naman si Chis Escudero, nangako ng mga posisyon. Kaya nakakaiyak man, pero wala tayong magagawa. Mukhang ganun na ngayon nangyayari, mga minamahal. Diba? Alright, sige kayo mga minamahal kayo. Ano yung masasabi ninyo? Yeah. Pengi lang po ako ng comments, likes, and share, mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe
And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. At ingat mga kababayan!